looking for Hengde face shield 1 million pieces, looking for Hengde face shield 3 million pieces, on hand stocks, Hengde face shield 500,000 pieces. Ready na yung buyer ko, sure buyer. Ready na yung cash kaliwaan, meet up na agad sa warehouse, kaliwaan na, proof of funds, proof of transfer, nauna agad-agad bibilihin ko, Hengde face shield, Hengde face shield, Hengde. Tapos, at the end of the day, wala talagang nagkasaradong deal. Bogus yung supplier, yung sure na buyer, biglang hindi mapakita yung buyer, hindi naman pala talaga kanila. Nagkaaway-away pa sa komisyon ng mga middleman, mga umaahente, nagkaaway-away pa. Tapos, wala naman palang buyer talaga, wala naman pala talagang stocks. Nag-away para sa komisyon na hangin lang pala, drawing lang pala lahat ng Hengde face shield deals na ito. So, ang tanong ngayon, siyan bilang isang national scammer ng Pilipinas, and at the same time bilang isang sindikato boy and somehow cartel boy na rin, no? Siyan, anong experience mo dito? Ano yung take mo dito? Ano yung input mo dito? Guys, to tell you frankly, ang nangyayaring Hengde face shield craze na ito ay paandar lamang ng mga sindikato na may hawak sa tunay na stocks upang mag-shoot up yung presyo nito bago nila ibenta because of the fabricated demands and supply na nangyayari sa merkado, especially sa mundo ng social media. Hindi ba kayo nagtataka? Every time na merong product, I may say, or particularly ngayong pandemic, no, medical supply na craze, talaga nagkakagulo talaga lahat. Hindi ba kayo nagtataka? Lagi lang merong specific brand and variant. Like for example, nung panahon ng mga surgical mask, iilan lang yung mga specific the brands na umiikot na kailangan daw nito, million pieces, blah blah, 50 million pieces, blah blah. And nung time na napunta naman sa N95, ang tanging brand lang talaga na hinahanap ko no, na high demand talaga, very very in demand, millions of pieces na on-hand stocks and millions of, you know, a lot of buyers na kailangan ng milyones, ay 3M brand lamang, 1860. And then yung 8210 nila. And specifically, 3M brand. And ngayon naman after this N95 mask craze and yung surgical mask, naging okay na yung pricing. And at the same time, with this N95 na 3M, naging stable na yung pricing. Ngayon naman is yung Hengde face shield. Hindi ba kayo nagtataka? Every time na merong nagiging social media craze na medical supplies, meron lang always a specific brand. Why? Kasi paandar lang ito ng mismong sindikato. Is yan, bakit alam mo, I'm part of that world. Okay, I'm a white-collar criminal. And alam ko mismo kung if there is someone very credible enough na mag-e-explain sa inyo itong bagay na to sa social media, kahit isa akong scammer, and that's me, because I'm part of this world. Alam ko tong mundong ito dahil ito yung mundong ginagalawan ko. Ito lang style dyan. For example, ako yung sindikato na merong hawak nitong supply. And ngayon, itong Hengde face shield, ako yung sindikato, meron akong Hengde face shield at kailangan ko mapashoot up yung price doble o triple bago ko ito ibenta sa mga hospitals and sa government. Ang gagawin ko lang ay ko-contact lang ako ng mga social media trolls na hindi din nila alam na trolls lang din sila, at sasabihin ko dito sa mga taong to, like 15 people, 15 sellers na may supply ko, no? Sasabihin ko, okay, sindikato, meron tayong supply, ganito karami. 15, ha? And then meron din ako 15 na buyers. Sasabihin ko na kailangan namin ng ganitong Hengde face shield. Pag nag-post lahat kayo sa social media, na ganito yung income, ganito yung commission nyo, piso per face shield, tapos milyones ang pinag-uusapan. Ang dami na nagiging interesado at yung 50 na yun na buyers ay dadami sa 50. Yung 50 na suppliers, magiging 50 na yung naghahanap at yung 50 na yun magiging 500. Kasi lahat gusto ng commission eh. Lahat gusto kumita. And naniniwala sila na talagang sure na merong supply, na merong sure na may buyer, dahil inassure sila ng mga kakilala nila, kaklose talaga nila, na inassure lang din ito, na inassure lang din, na inassure lang din, hanggang sa lahat na umabot na ng libo-libo yung naghahanap at milyon ng tao sa social media and netizens
ang naghahanap ng lintik na Hengde face shield at milyon na rin. Nag-multiply na parang virus, no? Milyon na rin ang mayroon daw alam na sure supply nitong Hengde face shield. At ngayon, nagkaroon na ngayon ng dalawang side na naghahanap ng buyers. At meron naman daw supply at nagkakabanggaan na sila at sila na ngayon nagdidil sa ilalim using social media na itong sindikatong to, sila lang talaga ang may tunay na supply at sila lang din ang may pakana nitong business propaganda nito to make a fabricated demand of this Hengde face shield para mag-triple yung presyo. And the moment na nangyari na to ngayon, nag-shoot up na and it's time to sell it to the hospitals and to the LGUs kasi shoot up na yung price na yung dapat na ibebenta lang nila, for example, na 100 piso, 300 na ngayon and times 3 na automatic yung income nila dahil sa lintik na fabricated demand na ang daming nauto at ang daming nabaliw. Hindi rin masisi yung kakilala ninyo na sure daw. Hindi rin masisi yung isa na sure daw. Kasi yun lang din sinabi sa kanila na sure. So lahat gusto lang talaga un-income. Pero lahat ng ito ay pakanalang ng sindikato na may hawak ng tunay na supply na milyones ng Hengde face shield na ibebenta nila ngayon habang nagkakagulo kayo dyan sa mga bogus buyers nyo at bogus suppliers ninyo. Wala naman talagang warehouse, wala naman talagang pera. Lahat yung bogus sa pinasa-tasa lang talaga hanggang sa naging libo-libo na milyones na naghahanap at nagsusupply. Ngayon, ang sindikato, it's now time to sell to the hospitals and to the LGUs times 3 or times 4 or times 5 the price. Lahat kayo nga, ang sindikatong may hawak ng Hengde face shield ay hayahay. Damn! Alright guys, good morning po sa inyong lahat. And sa video na to, gusto ko lang i-share sa inyo itong tinatawag nating face shield scam. Ayan. Kaya ang ginagawa po ito is because nakakalungkot at meron po akong kamag-anak na na-scam po. Hindi ko birong halaga ang nakuha sa kanila. And right now po, nasa presinto po sila ngayon. Ako po ay lubos na nasasaktan. Kasi aware ako sa scam na ito, pero hindi ko man lang sila nabalaan. Kamag-anak ko po yun, kadugo ko po yun. Ako po medyo nagagalit sa sarili ko ha. Kumbaga, alam ko to ba't di ko na-share sa kanila. And maniwala po kayo, kahit ikaw pa yung pinakamatalino sa tao sa buong mundo, pwede kang mahulog sa scam na to. Kasi yung kamag-anak kong yun, matalino yun. Pero yung scheme nila dito, yung kanilang modus operandi talaga, sobrang perfect. Kahit sino, manloloko. Diba? So, ganito po nangyayari dyan. Ano lang po ito, mabilis lang. Sa transaction na to, meron po talagang magpapanggap na, ang tawag dito buyer. Yan, buyer po yan. Diba? Nagpo-post yan sa Facebook, sasabihin niya, looking for face mask, face shield. Yan. 25 pesos isa. Okay? 25 pesos isa, ang kailangan daw niya po ay 100,000 pieces. Okay? Alam niyo nung nauso po yung face shield, yung face mask noon, milyon-milyon ng transaksyon nandun. As in, ang dami pong naloko talaga ng milyon-milyon. Ngayon, ginagawa nilang low scale, medyo mura para realistic ang itsura. Okay? Buyer, 100,000 ang kailangan, 25 ang hinahanap niya. Okay? So ikaw naman, di ba makikita mo yan? Out of curiosity, na parang malala. Di ba? Ikaw naman, syempre, ikaw si middleman. Yan. Ikaw ngayon si middleman. Ngayon, ikaw si wais na middleman. Akala mo ituso ka. Akala mo talaga wais gig ito. Hindi ako maloloko. Di ba? Middleman lang ako. Hindi ako hahawak ng pera. Hindi ako kumbaga i-relay ko lang dun sa supplier. Okay? Ikaw naman si middleman talaga na feeling expert. Okay? Maghahanap ka ngayon sa marketplace, sa Facebook. O kaya sa mga buy and sell groups. Ipo-post mo sa mga groups, sa profile mo, looking for face mask. Diba? 24 and below. Okay, so, ikaw naghahanap ka ngayon ng face mask na at least 20 pesos. So, kaya 22. Kasi dito po, ang tubuan dito, piso-piso lang.
Piso-piso lang. Okay? 100,000 po ang kailangan. Ibig sabihin yan, 100,000 times 25, that is 2.5 million. Okay, 2.5 million. Ngayon, kapag nakahanap ka ng 24, automatic may 100,000 ka. Pag nakahanap ka ng 23, automatic meron kang 200,000 pesos. So ngayon, nasa utak mo na ngayon, wow, easy money. Okay? So ngayon, magpo-post ka ngayon. Ngayon, syempre, ikaw, kilala ka ni buyer, alam niya magpo-post ka. Di ba? Ngayon, ipipm ka ngayon ng supplier. Diyan papasok ngayon si supplier. Yan, ito si supplier. Supplier. Okay? So ngayon, sasabihin sa yung supplier, boss, meron kami dito 24. 24, syempre, Syempre, ikaw, easy na. Okay, ayos to, ayos, di ba? Ngayon, syempre ikaw, tatawad ka ngayon. Tatawad ka, boss. Wala bang tawad yan? Di ba? Syempre, ngayon, ikaw na yung humihingi ng pabor kay supplier. Sasabihin ngayon ng supplier, boss, medyo unahan kasi ito eh. Alam niyo yung word na unahan? Yan ha. I-word ko yung unahan. Diyan po tayo nadadali. Sa word na unahan. Okay? Boss, unahan kasi ito eh. Sige, bigay ko sa'yo 22. 22, di ba? So ngayon, ikaw talagang, okay? Siyempre, talagang babating-ting sa'yo yan. Easy 300,000 yun eh. Di ba? Ngayon, sasabihin ng supplier, boss, kailangan lang namin ng down payment. Down payment, 5% lang. 5% po ng 2.5 million is 125,000 pesos. Okay? Ang hinihingi ng supplier, 5%. Okay? Siyempre ikaw, wais ka, hindi ako magda-down. Okay? Walang na-scam na nag-down. Okay? Ganun mo talaga yun. Wais tayo lahat. Lahat tayo wais eh. Siyempre ito, sasabihin mo kay buyer, boss, humihingi ng down payment eh. Di ba? Ngayon, sasabihin ng buyer, sige, magkano daw ba hinihingi? Sigurado ka ba dyan, boss ha? Oo, sigurado ko dyan. Ngayon, ito si supplier, malupit. Gagawa pa ng video yan. Di ba? May video pa yan. O ito ha, 100,000 pieces, Hende face shield, Jeffrey Perez, di ba? May date pa. August 8, 2020, Jeffrey Perez. So ikaw, legit talaga. Nakita mo yung stocks, di ba? Ipo-forward mo pa yung stocks doon sa kabila. Di ba? Sige, ngayon, papayag yung buyer. Sabihin ng buyer, sige, magkano down payment? Sir, 5% po. Magkano 5%? Kunwari, tanga-tangahan yung buyer. Yung buyer, di ba? Siguro, sir, 125,000. O sige, sasabihin ng buyer, ito na yung scheme, ha? Sabihin ng buyer, sige, deposit ko sa iyo yung 125. Di ba? I-deposit ko sa iyo yung 125, akin na yung bangko mo. Yun yung pagkuha nila ng tiwala. Si buyer mag-deposit sa iyo ng 125K. Okay? So, siyempre, ikaw naman. Alam mo, delikado mag-transaction ngayon. Alam mo talaga, ano yan, may mga scam ngayon. Wais ka nga, di ba? Sabihin mo, ngayon, hindi ako hahawak ng pera. Boss, ayaw kumawak ng pera. Okay? Pwede ba i-diretso mo na ngayon sa supplier? Ngayon, tatawin yung supplier, sabihin mo sa supplier, boss, sige, magda-down payment na kami. Asan yung bank account? Okay? So ngayon, ibibigay ng supplier yung bank account niya sa'yo. Ikaw naman si Wais, di ba? Sabihin mo ngayon kay buyer, boss, ayaw kong humawak ng pera, pasensya na. Pwede ba diretso muna sa supplier yung deposit? Tapos bigay mo na sa akin deposit slip. Okay? Yun po mangyayari. So ikaw, wala kang ginagawa. Middleman ka lang. Okay? Ngayon, si buyer, magde-deposit kay supplier. Magde-deposit kay supplier. Legit transaction, may deposit slip talaga yan. Diba? May deposit slip. Diba? Ibibigay sa yung deposit slip. Ikaw naman, yung deposit slip, ipapasa mo ngayon sa supplier. Okay? So, done deal na. Ito po malupit. Si buyer at supplier, iisa lang. Si buyer at supplier, iisa lang. Okay? Ngayon, magda-done deal kayong tatlo. Okay? Magkikita daw po kayo sa Divisoria, o kaya sa Green Hills, o kaya sa Pasig, di ba? Nang gantong oras. Ngayon, ikaw naman, syempre, wais ka nga eh, di ba? Wala ka namang ginawa, nagsalita ka lang. Easy 300,000 ka sana. Magkikita ngayon kayo sa Divisoria. Di ba? Si buyer sa si middleman. Ngayon, ikaw, si middleman, along the way, nagkukontakan pa kayo ng supplier. Okay? Pagdating sa meet-up, di ba? Mag-meet na kayo ngayon ni buyer. Big time, naka-Land Cruiser o kaya naka-SUV yan, di ba?
Ngayon, sasabihin niya, boss, sige, antayin natin yung supplier. Mangyayari dyan, walang darating na supplier. Walang darating na supplier. Diba? Kahit anong tawag mo dyan, boss, saan ka na? Dito na kami, boss. Wala na. Wala nang darating na supplier. Kasi siya rin yun. Okay? So, mangyayari po dyan, magagalit si buyer. Sir, ano ba naman ginawa mo sa amin? Hassle to. Taga-Cavite pa kami, pinapunta mo kami ng Divisoria. Di ba? Siyempre ikaw, sir, pasensya na sir, di sumasagot sir, sir, pasensya na sir, di sumasagot sir. Hindi pwede yan. Okay? Ngayon, yung meet-up nyo, hindi nyo alam, kapabilang niyan yung police station. Tatawag ng police yan. Yung police po, walang alam sa scheme. Yung police walang alam sa scheme. Nagdamputin ka. Damputin ka ngayon ng police, lahat ng chat logs nyo, sa'yo, dineposit sa'yo, binibigay dapat yung pera. Diba? So, walang mahanap ang police o supplier. Sino ngayon nasisisihin? Ikaw. Okay? Maniwala po kayo sa akin, ang dami pong nai-scam ngayon. Yung i-scam po nila yan araw-araw, everyday. Meron silang 2 to 3 na nai-scam at napapakulong. Okay? Ikaw po si Wais na middleman, na ayaw maglabas ng pera, na boka-boka lang sana ng puhunan, na easy 300,000 sana, makukulong ka ngayon. Okay? Ang mangyayari dyan, tatawagan mo ngayon yung mga magulang mo. Diba? Yung asawa mo. Ikaw hindi kayo papayag. Sabihin ngayon ng bayan, sabihin nila, boss, hindi naman kami masamang tao. Okay? Pero nahassle mo kami. Ang laking pera yan. Papayag po kami sa inyo, areglo na lang tayo. Kalahati, okay na kami sa kalahati ng 125,000. Diba? Ikaw talaga, grabe. Parang ka na, stressful ka na. Himas rents ka eh. Diba? Magka-areglo ka ng kalahati. Okay? So yan po ngayon ang scam. Diba? Kumita sila ng kalahati ng 125, that is 62,500. Malinaw po na 62,500 yan sa kanila. Okay? So ito po talagang nakakasal dyan kasi nga, alam ko po itong scam na to. Hindi ko man lang na abisuhan yung kamag-anak ko. Okay? Ang scam na po nito ay usong-uso pa noong panahon ng mga tuko. Tuko, alam niyo yung gecko scam? Yun po yung idea na yun. Diba? Ngayon, nung napunta po sa face shield yan, sa mga 3M, maniwala po kayo, ang daming nakakulong ngayon, ang atraso po, 1 million, 2 million, 3 million. At yun ang hirapan nila dyan, yung pang-areglo. Diba, nasasangla po lahat ng mga ari-arian, ma-areglo lang. Okay, so yan po ang scam ngayon, mag-ingat po tayo guys, huwag magpadala sa easy money, naniwala po kayo, maraming naloloko dito. Share nitong video na to, para wala po silang maloko ulit. Okay, thank you very much. In demand po ang face shield ngayon. Kung kaya marami pong naghahanap ng face shield para kumita. So ito na po ang modus operandi. Base po sa interview namin sa kanila. No? Bagamat hindi naman nag-materialize at pasalamat na tayo sa Diyos natin. Si letter A, nagbukas ng internet. Pagbukas niya ng internet, may nakita siya. Ako'y, baka meron sa inyong nagbebenta ng face shield na halagang 20 pesos. O, alam 20 pesos. Tapos may makikita rin siya. Siyempre, sabi niya, saan kaya ako makakakita ng face shield? No? Kasi may buyer, 20 pesos. Kailangan ko ng 300,000 na face shield. So, inisip kagad niya, yung kikitain niya. Tapos, eksakto, meron din siyang nakita na post na supplier naman ng face shield. Okay? Yung supplier ng face shield, nakita niya is 18 pesos. Yung buyer, 20, ito, 18. So, talagang magiging malaki po ang tubo niya, no? So, naging interesado siya. Kinausap niya yung buyer. Tapos sabi ng buyer, sige, hanap mo ko. Hanap mo ko ng supplier, kung hindi ikaw. Sabi niya, hindi ako, middleman lang ako. So, ang ginawa niya po, nag-establish po siya ng communication or connection dun kay supplier. Sinabi niya, meron akong buyer dito, naghahanap ng face shield na 300,000, kaya mo? O, kaya ko, magkano presyo mo? Sige, magkano presyo mo? Hindi, ito, ipinakita. Ito, pinakita yung mga face shield po, pinakita. Nag-video call sila. So, legit talaga na may face shield. Tapos po, ang nangyari po, sabi niya, sige, magkano presyo? Like for example, 500,000. 500,000 yung ganung piraso. Example lang ho yun. Sige. Pero kailangan ko ng down.
Sabi nung supplier, hindi naman ako bibigay ng ganyan. Ngayon ganito, binalikan niya po yung buyer. Sabi niya doon sa buyer, kailangan ng down po nun, nung supplier. Bigay ko na lang sa iyo yung pera. Ay, ayoko mawak ng pera. Deposit mo na lang sa bangko. Padala mo sa akin yung resibo. Sabi nung nag-middleman, kasi gustong kumita eh. So, nag-down yung ngayon, si buyer. Tapos pinadala sa kanya yung kanyang resibo kay middleman para ipakita kay supplier. So, syempre sobrang saya nito, legal na legal, kikita siya sa madaling paraan. So, pinakita niya yon at pinadala niya kay supplier. O ayan na yung down. No, ayan na yung down. Okay na yan. Okay na. Okay, eto na, nakuha ko na. Nag-deposit na pala sa akin. O sige, magkita-kita tayo sa isang lugar. Okay. Pagkita nila sa isang lugar, ito yung isang modus operandi Pagkita nila sa isang lugar, hindi sumipot si supplier. Tawag ng tawag ngayon to si buyer. Si middleman. Galit na tong si buyer. Sabi ni buyer, nasa na? Aba, kala ko ba, nasa na ngayon? Andali, ipakukulong kita. Sabi niya kay middleman. Tumawag ngayon to si buyer ng pulis, kunwari. Takot na takot si middleman. O sige, para hindi kita ipakulong, bayaran mo na lang. Kahit kalahati. So, kung 500,000 yung dinown ko, bayaran mo akong 250. Pagkatapos nun, kanya-kanya na sila kanya-kanya na silang direksyon sa buhay. Lumipad ngayon 250,000 ni middleman. Yun po yung isa. Ito po yung pangalawang modus. Yung pangalawang modus, ganyan din, pero etong si middleman, hindi na siya kumuha ng pera sa buyer. Siya na ang nagbayad. Pera na niya yung ginamit niya. Kinausap niya yung nanay niya. Nay, pautang muna. 500,000 lang. Sample lang mo ito 500,000 lang. Kikita tayo dito. Binayaran niya. Pinadala niya kay supplier yung resibo ng bangko na binayaran niya sa bangko. Tapos nagkita sila sa isang lugar. May usapan sila. Hindi na nagpakita si supplier. Naloko ngayon siya. Ganun po dapat yung mangyayari kahapon dito sa Ortigas, sa San Juan. May deal po na 5 million, 1 million, hanggang 16 million meron. Tapos, hindi dumating si supplier. Ngayon, ang hinala namin, base sa aming investigasyon, kaya hindi dumating, dapat makikipagkita sa kanila. Kaya lang, yung mga ganyan, may mga advance party yan sa location, sa area. Hindi dumating. Kaya sabi ng mga tao, tulungan nyo kami, sir. Kadil ko 16 million. Ako, 5 million. Ako, 2 million. Buti, dumating yung mga pulis na hindi naman namin alam yung nangyayari. Akala namin simpleng traffic lang. Traffic problem. Nung sabi ko, hindi. Imbitahan mo lahat yan sa station para malaman natin kung ano totoo. Bakit sila nagkakagulo dyan sa area? Yun pala, hinihintay nila yung supplier ng face shield. Hindi ko rin alam kung yung iba nakapag-deposit na. Ayaw lang aminin o ayaw lang sabihin dahil nahihiya. Pero yung iba ko nandito, nagpunta ko sila dito at sinabi nila. Kaya lang sabi nila, sir, hindi naman natuloy, hindi na kami magbibigay ng statement. Nagmamadali kami, abala. Pero uulitin ko po sa inyo, ingatan po natin, yan po ay napakabigat na modus operandi. Maliit man ang halaga o malaki, lolokohin pa rin po kayo. Kaya ito po, uulitin ko po, paki-share po itong aking video kasi first time po ito dito sa San Juan. At buti na abata namin na hindi rin naman namin alam na yun ang dahilan. Siguro niloob na lang talaga ng ating Diyos na mangyari yun para hindi maloko yung mga kababayan natin. So ulit, magpo-post na buyer sa Facebook, may magpo-post na supplier, diyan na kayo papasok kung kayong biktima. Kayo mamamagitan para bayaran ni buyer si supplier, yung pala iisang tao lang yun. Or yung middleman, siya ang mag-abono. Tapos nung binayaran na niya, hindi na nakipagkita sa kanya yung supplier. Huwag po tayo maging biktima. Paki-share lang po ito ng mabilis at marami para wala na pong maloko dahil uso po ngayon ang lokohan nila.